Another travel vlog again, and this time sa Singapore naman ang punta ni ate girl kasama ang kanyang family. 6:30 PM pa talaga yung flight namin, pero 2 PM pa lang nasa airport na kami sa NAIA Terminal 3. And yung plane namin is Singapore Airline. Grabe pala, ganito pala karami yung tao sa airport kapag may araw pa. So i-take note nyo yan, parang mas maganda pala talaga kapag madaling araw yung flight. Buti na lang yung plane ticket na binook namin sa trip.com ay included na yung travel tax. So that's 1,620 per person. Kasi kung hindi pa included sa plane ticket yung travel tax, pagdating nyo sa airport, talagang magbabayad muna kayo ng travel tax. So minsan mahaba yung pila, lalo na pag ganito kadami yung tao. After ng travel tax, next naman is mag-check-in para makuha yung boarding pass. Since sa trip.com kami nag-book ng plane ticket namin, makikita na mismo sa app doon ilang oras before ng flight kung anong counter number kayo pwede mag-check-in. So ayan, kada i-open ko yung phone ko, nakalagay na talaga dyan yung notification ng trip.com. Kahit pa mag-scroll ako, katulad yan sa TikTok, sa taas makikita mo yung notification ng trip.com. Magno-notif na talaga siya dyan kung anong counter number ka dapat pag-check-in pagdating mo ng airport. And dapat before your flight, make sure na nakapag-fill out na kayo ng eGov. And kapag sa Singapore kayo pupunta, aside sa dapat kayong mag-fill out ng eGov, dapat din kayong mag-fill out ng Singapore Arrival Card or yung SGAC. Kapag nagawa nyo na yan lahat, next na is immigration. Passport and boarding pass lang yung una nyong iaabot sa immigration officer. So yung ibang supporting documents na dala nyo, ibibigay nyo lang siya if ever na hingin siya ng immigration officer. And be honest lang sa lahat ng sagot. Makakalusot ka nyan, basta honest ka lang. First time niya. Yes! Anong nararamdaman niya? Excited! Next naman is security check. So after immigration to, kung saan huhubarin nyo yung sapatos nyo and yung iba nyo pang mga dalang gamit is ilalagay nyo sa tray for scanning. Then after ng security check, you can proceed na sa boarding gate number nyo. Makikita nyo yan sa boarding pass. And kung may mahaba pa kayong oras, pwede kayong kumain muna. So marami namang kainan dyan sa airport bago yung boarding gate. Just make sure lang na hindi kayo malilate sa boarding time na nakalagay sa boarding pass. So, may kasama nga pala kaming first-time traveler, which is yung mama ko. So, medyo mas nagtagal lang siya sa immigration. Pero tinanong lang naman ano yung work niya, sino yung kasama, sino yung mag-i-sponsor ng travel, kailan yung balik sa Philippines. Yung mga ganong tanong lang. And nasagot naman niya ng maayos. Kasi minsan lilituhin ka din talaga ng immigration officer. So, dapat alam mo yung kailan yung date ng balik nyo sa Philippines. Mga ganong bagay. So, ito na nga, boarding time na and Singapore Airlines yung plane na sasakyan namin. And ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Singapore Airlines. So, ayan, pagkaupo mo, meron silang monitor sa harap, bawat upuan. And since mahaba-haba yung biyahe from Philippines to Singapore, parang almost 4 hours. So, pwede kayo manood ng mga movies dyan. Ako nga nanood na ako ng Thunderbolts dito eh. Actually, ang daming movies na gusto kong panoorin nito, pero Thunderbolts na lang din yung pinili ko. Pero meron din silang mga Snow White, yung mga bago lang din. At ang maganda pa doon, may subtitle. So, sa sinihan kasi walang subtitle. So, kailangan matalas talaga yung pandinig mo pag nasa sinihan ka. Pero dito may intindihan mo talaga kasi may subtitle. So, aside sa pwede kang manood ng movies or TV shows, pwede mo rin makita yung flight map, yung speed and arrival time. They will also offer you hot towel. So, mainit talaga yan, B. So, pwede mo siya ipamuna sa kamay mo or sa face mo or pwede naman pareho para ma-freshen up ka. Of your attention as we bring you through this important safety briefing and on a journey through Singapore. So, meron ding wifi itong Singapore Airlines. Pero kailangan KrisFlyer member ka. So, sa website nila, kailangan mo i-register yung number mo doon. So, ito kasi hindi ko masyadong naasikaso to before boarding. Kaya hindi namin na-experience yung wifi ng Singapore Airlines. So, manood na lang kayo ng ibang tutorial. Pero okay lang din pala kasi parang hindi ko rin naman siya magagamit. Dahil mga ilang minuto lang is tulog na ako. So, nakatulugan ko na yung panunood ng movie. So, nagising na lang ako nung ino-offer na yung meal. And yes, kasama na sa plane ticket na binook namin yung meal. And yes, aside sa movies, pwede rin kayo makinig ng music. And ayan na nga, finally, nasa Singapore na kami. Si Perena nasa Singapore. So, andito naman tayo ngayon sa Singapore Changi Airport. So, susundan nyo lang yung mga sign na nakalagay arrival hanggang sa makita nyo yung
arrival, tas nasa baba, immigration. Madali lang yung immigration dito, automated lang, i-scan mo lang yung passport. Then, tapos na, proceed na kayo sa baggage claim if ever man na may check-in baggages kayo. Kapag na-claim nyo na yung mga bagahe nyo at may mahaba pa kayong oras, like kung pwede pa kayong maglibot dito sa airport, or mas maganda isama nyo talaga sa itinerary nyo na maglaan ng oras na maglibot dito sa airport kasi may mga attractions sila dito, katulad nung rain vortex sa Jewel. Kaya lang, nung time kasi namin, since 10:30 na kami nakalapag ng airport, hindi na namin naabutan yung rain vortex. Sayang kasi maganda rin daw to pag gabi na, like may ilaw-ilaw talaga. Pero ayun nga, hindi kami umabot. Kaya nag-grab na kami agad papunta sa hotel na binook namin. So yes, pwede kayong mag-grab sa Singapore, lalo na kung grupo or family naman kayo. Yun nga lang, mas pricey siya compare kapag nag-commute ka talaga. Pero dito kasi from airport naman kami at may mga bagahe kaming dala, so mas convenient talaga na mag-grab papuntang hotel. Pero susubukan din namin mag-commute habang nililibot namin tong Singapore. So, isasama ko yan sa iba kong Singapore travel vlog. Yung hotel nga pala namin is binook din namin sa trip.com. So, ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung hotel na yan and kung saan siya located. Sayang lang kasi nakalimutan ko palang videohan yung mismong room namin. Pero 5 packs na kami doon, isang room lang. And parang nung naghahanap-hanap kasi ako ng hotel, parang ito na yung pinakamura na iisang room lang talaga kaming 5. So, 2 queen size na double deck siya, tapos may isang single bed. And nasa around 17,000 lang siya for 3 days and 2 nights. Tas 5 na kami. Medyo masikip lang yung space niya, pero tutulugan lang din naman namin at hindi naman kami ganun nahirapan. So for me, parang sulit na din siya para sa presyo niya. So dito na nagtatapos yung airport vlog. Antayin nyo na lang iba kong Singapore vlog. Thank you for watching. Bye-bye!